Naging matuli ng paglipas ng isang linggo. Puspusan na naging paghahanda ng grupo ni Navi para sa kauna-unahan nitong concert sa Palawan. Bukod kina Mabel at Paris ay kabilang din si Ernest na sasama kay Navi at tatayo bilang bodyguard nito. Everything went smoothly according to plan until Navi received a call from the airport staff reporting an unexpected engine failure on his private jet and that it required heavy maintenance. Fearing that it would affect his schedule, Navi left with no choice but to fly economy along with his team. Maswerteng nakapag-book sila ng flight agad-agad. Kung tutuusin, wala namang kaso kay Mabel kung sasakay sila sa isang regular na eroplano. Ang tanging problema lang niya ay ang seat assignments nilang magina. Nilagay kasi sila sa pinakadulo ng eroplano, habang sina Ernest at Navi naman ay nasa second row. Premium economy seat. Hindi issue dito kung anong class ang meron sila sa biyaheng ito. Navi knew she gets sick when she's on the plane, so she was supposed to sit closer to the front. This time, he probably intended to put them at the back to make her feel uncomfortable the whole time. What a heartless jerk. Ba't niyang posible siyang mahirapan sa isang oras na biyahe? Nakaligtaan niya pang bumili ng gamot para sa hilo. Ngayong nasa loob na sila ng eroplano ay wala nang magagawa pa si Mabel kung hindi ang magtiis. "Mommy, nagugutom ako. May baon po ba tayong snack?" Tanong ni Paris na nakaupo sa pagitan ni Mabel at ng isa pang pasahero na nakapwesto naman sa bintana. "O ito, dinalhan kita ng strawberry biscuit. Pasensya ka na kung yun lang afford ni Mommy. Kailangan nating magtipid hanggang sa makasahod ako nang hindi tayo kapusin." "It's okay, Mommy ko. Thank you po." Nakuha pang ngumiti ni Paris bago kunin mula kay Mabel ang hawak na pagkain. "Excited ka na bang mag-travel?" Tanong ni Mabel sa bata. Nasiglang sumagot si Paris. "Opo, hindi pa po ba tayo lilipad?" Pinupuno pang mga pasahero. "Pero sandali na lang din yon. Nasaan na po si Mr. Navi?" Tanong nito nang mapansing hindi nila kasamang lalaki. "Well, nandun siya sa unahan kasama si Ernest. Sana po next time, katabi na natin siya sa upuan, Mommy." Inosenteng hiling ng bata na hindi matiyak ni Mabel kung posible ba yung mangyari. "Let's hope for the best, anak." Aniya na lang sabay abot niya ng neck pillow kay Paris. "Eto yung unan mo nang hindi mangawit yung leeg mo. Sure ka pong okay ka lang na wala kang pillow, Mommy?" Ani Paris. Kita niya sa mukha ng batang bahid ng pag-alala. "Ayos lang ako. Ang mahalaga, komportable ka." Paniniguro niya naman. Naging kalbaryo ang unang 30 minuto ng biyahe para kay Mabel. Habang unti-unting nakakatulog ang kanyang anak ay nagsisimula namang mag-iba ang pakiramdam niya. A teen ache had begun to poke in her head as a sudden wave of nausea clutched her stomach. Before things got any worse, she pressed the flight attendant call button in the overhead console. Agad-agad namang lumapit ang stewardess sa kanyang direksyon. "Ma'am, is everything okay?" Tanong nito kay Mabel. "Do you have medications on board that I can take for a nausea?" "I'm so sorry, ma'am, but we don't have those here." Formal na sagot ng flight attendant na lalong nagpalala ng kanyang kondisyon. Pagod siyang sumandal sa sariling upuan at napapikit, so she has to sit here for another half an hour like this. "Mabel, what's wrong?" Kusang napamulat ng mata si Mabel nang mabusesan niyang lalaki na biglang sumulpot sa kanyang harapan. "I'm not comfortable with my seat and I feel like throwing up." Nangihinang sagot niya kay Ernest. Oh no, narinig ang reaksyon ng lalaki at dali-dali nitong kinausap ang flight attendant. "Excuse me, I'm with her and I was wondering if she and her daughter can be reseated." "My apologies, sir. Unfortunately, we do have a full flight today and there are no other seats available." "How about we switch seats?" Walang pagdadalawang isip na suggestion ni Ernest at may binulong pa sa stewardess. Hindi siya sigurado kung anong eksaktong sinabi nito sa crew, pero marahil ginagamit ni Ernest ang impluensya ng kanilang amo para makumbinsi ang flight attendant sa gusto nitong mangyari. Sa huli na papayag din nila ang flight attendant kaya nagpasya na si Mabel na tumayo at umalis sa upuan. "Ako nang bahala kay Paris. You can have my seat." Wika ni Ernest. "Thank you, Ernest. You're a lifesaver."
Mabel said as she followed the flight attendant to the second row of the main cabin where Ernest was originally seated, and worse luck, she's gonna sit next to a monster. Pag-upo ni Mabel ay nakita niyang kanyang peripheral vision ang paggalaw ng lalaki sa tabi niya. Dito nagtagpo ang tingin nila ni Navi at halos malukot ang mukha ng lalaki sa labis na pangungunot ng noo nito. "Bakit nandito ka? Nasaan si Ernest?" Masungit na tanong ni Navi. "He's with my daughter." "Nakipagpalitan na muna ako ng upuan sa kanya," nahihinang sagot ni Mabel. "What happened to you?" Sita ni Navi nang mahalata nitong biglang pananamlay ni Mabel. Pinili niyang wag magsalita at sa halip sinandal niyang ulo sa headrest ng upuan. Mabel heard a big sigh from Navi. He took off his jacket and used it as a blanket to cover his face. Now, he's being an asshole. Kailan ba ang huling beses na napakita ito ng concern sa kanya? Ever since she returned to life, she has done nothing but deal with this callous, uncaring attitude. Heaven knows how she truly misses the old Navi who used to take care of her when she gets sick. Well, at some point, maybe he doesn't trust her anymore. Marahil iniisip ni Navi na baka nagsasakit-sakitan lang siya para magpapansin. Ang buong akala ni Mabel ay magiging maayos ng pakiramdam niya ngayong nailipat na siya sa upuan, subalit tila walang nagbago sa kanyang kondisyon. Napakapit siya sa armrest, babaliktad na yata ang sigmura niya. Ibig man niyang tumakbo sa CR ay hindi niya magawa dahil masyado na siyang mahina para umalis sa kinauupuan. Tinapik niyang kamay ni Navi. "May dala ka bang supot dyan?" "Ano ko, cabin crew? Bahala ka dyan." Pabalang na sagot ni Navi. "Hindi kasi magandang pakiramdam ko," she complained. He laughed. Bahaya nito inalis ang jacket sa kanyang muka. "Come on, Mabel. Hindi mo na ako maloloko sa mihin ng acting mo. Kabisado na kita. Mas mabuti pang itiko mo yung bibig mo kung ako sa'yo, kaya..." Hindi na pinatapos pa ni Mabel si Navi sa pagsasalita at walang pasabing hinablot ang jacket ng lalaki. "Ano ba?" he said, but she paid him no mind. Pilit niyang nilalabas ang dapat ilabas habang hirap na hirap siya sa pagduwal. She broke into a series of hacking cough and smeared away the moisture from the corners of her mouth. Then without expecting it, she felt a warm caress on her back. Nakaramdam siya ng konting ginawa sa ginawang yun ni Navi sa kanya. She folded the jacket and placed it on her lap. Muli siyang sumandal sa upuan at kasunod nun, tumawag si Navi ng flight attendant upang humingi ng maiinom. Bumalik ang serbidora dala ang isang cup ng tubig. Kinuha yun ni Navi at inabot kay Mabel. Tinitigan lamang niyang baso na tila hindi sigurado kung tatanggapin ba ang inaalok nito. "Sige na, kunin mo na. Hindi naman pwede kang uminom mula sa lavatory sa kondisyon mo," he insisted. Belle took a cup from his hand. "Salamat," saad niya bago paraanin ng tubig sa kanyang lalamunan hanggang sa maubos ang laman ng hawak niyang baso. "Okay ka na ba ngayon?" Navi asked. Umiling-iling si Mabel at sinabing, "Masakit pa rin ang ulo ko." Bigla-bigla'y nararamdaman niyang pagpataw ng kaliwang braso ni Navi sa kanyang balikat, dahilan para magdikit ang kanilang mga katawan. Without hesitation, Navi rested Mabel's head on his shoulder. "Sana naman magbigay ito ng konting ginhawa sa'yo," he said softly. Uminit ang magkabilang pisngi ni Mabel dahil doon. Ito yata ang unang beses na pinakitaan siya ng maayos ni Navi sa nakalipas na 7 taon. Hindi lang yun, ultimong paraan ng pagsasalita ng lalaki ay may halong pag-aalala. Patunay na may pakialam pa rin sa kanya ito sa kabila ng mga nangyari noon. "Masyado ako naging praning tungkol sa lalaking ito. Hindi naman pala siya kasing sama ng iniisip ko." Naisip niya tuloy. Lihim siyang napangiti. Sino mag-aakala ng halimaw na si Navi Reinhardt ay bumalik sa pagiging anghel sa loob ng ilang minuto lamang? Kung ito man ay isang panaginip, hiling niya ay wag na siyang magising pa. Ligtas na nakalapag ang eroplano sa paliparan ng Puerto Princesa City, Palawan, pasadong 3:00 ng hapon. Bahagya pang nagkagulo pagbaba nila Navi sa dami ng masusugid nitong tagahanga na nais siyang malapitan. Maski ang mag-inay walang takas sa mata ng mga ito. Gayunman, handa si Navi sa ganitong klase ng sitwasyon, kaya bukod kay Ernest at nag-hire din siya ng private security upang siguraduhin na hindi sila pagpipiestahan ng mga tao. Mula sa runway, ineskorta ni Ernest ang 3 sa service vehicle.
na maghahatid sa kanila sa hotel na pag-aari ng ama ni Navi. Tumagal ng 20 minutos ang kanilang biyahe bago nila narating ang napakasophisticadong hotel sa buong lungsod, ang Hotel Sapphire Palawan na kadalasang pinupuntahan ng mga negosyante, politiko at celebrity gaya ni Navi. Pag-apak pa lang nila sa lobby ay damang-dama na ni Mabel ang malamig na hangin kumakalat sa kapaligiran. Kahit saan siya lumingon ay maliwanag dahil sa naglalakihang mga chandeliers na nakakabit sa ceiling. Malinis bawat sulok ng lugar. Bukod sa dami ng guest na dumagsa sa hotel para mag-check-in, hindi rin mawawalang mga mata ng media, gayong alam nila na nakatakdang manatili si Navi sa hotel ng kanyang ama. Hindi binitawan ni Mabel ang anak. Kanina bago sila bumaba sa sasakyan ay sinuotan niya ng face mask ang bata upang maproteksyonan. Ang pagkakakilanlan nito sakaling mahagip sila ng kamera. Si Paris ay masyado pang bata para madami sa komplikadong buhay ni Navi bilang isang public figure. Mas mabuti na maging maingat kaysa magsisi. Sinundan nila ang hakbang ni Navi at Ernest patungo sa reception area kung saan natanaw niyang isang magandang babae na nakatayo doon at tila may hinihintay. Agad namang lumapit ang babae kay Navi nang makita sila nito. "Oh Giovanni, natutuwa ako nandito ka na. Kanina pa kita hinihintay." "Pasensya na, nagka-traffic habang nasa daan kami. Kaya medyo na-delay ang pagdating ko." Navi responded. "It's okay," wika ng babae. "Nakikita ko na walang manager mo. Bukas pang flight niya papuntang Puerto. Nauna lang ako dito para magkaroon ako ng maraming oras para maghanda. Na-miss mo ba ako?" "Siyempre, sobrang na-miss kita," the lady said as she wrapped her arms around him. "Ako rin," ngiting wika ni Navi. Naging palaisipan kay Mabel ang kakaibang reaksyon ng lalaki. Sino bang babaeng ito at bakit gano'n na lang ito kung dumikit kay Navi? Ang mas nakakagulat ay hindi man lang ito ininda ni Navi. "Sino po siya, mommy?" Nakatingal ang wika ni Paris sa kanya. "Hindi ko alam anak, ngayon ko lang nakita ang babaeng yan," sagot ni Mabel. Kinalabit niya ang lalaki nakatayo sa kanyang harapan. "Ernest, kilala mo ba yung babae na yon?" Pabulong niyang tanong dito. "Hindi mo siya kilala? Isa siya sa pinakasikat na modelo sa mundo. Ang pangalan niya ay Siren Vergara." Pakilala ni Ernest. Anak siya ng business partner ng ama ni Navi. Matagal na silang magkaibigan at nakalimutan kong banggitin to. Pero nagsimula silang magkita-kita bago ka pa dumating. Ikinagulat ni Mabel ang revelasyon yun ni Ernest. "Ano? Hindi pwede." "Bakit naman hindi?" he wondered. "Because naudlot ang nais niyang sabihin sa sumunod na pangyayari. Huling-huli niyang pag-akyat ng malilikot na kamay ng babae sa balikat ni Navi. Bahagyatong tumingkayad upang maabot ang height ng lalaki. At sa harap ng maraming tao ay walang hiyahiyang inangkin itong labi ni Navi. Mabilis na niyakap ni Mabel ang kanyang anak upang maiwasang makita ito ng bata. She froze up as pain eventually formed in her eyes. Parang minamartilyong kanyang puso, lalo nang harap-harapang pinangalandakan sa kanya kung gaano nag-e-enjoy si Navi na makipaglandian sa babaeng yun. Paano naging napakaswerte ng babaeng yon? Kayong hindi kailanman nagkaroon ng pagkakataon si Mabel na halikan ng dating asawa sa harap ng maraming tao. Hindi na kinayapin ni Mabel ang selos at inggit na nararamdaman. Tumikim siya upang kunin ang atensyon ng dalawa. Noon lang nagdesisyon si Navi na kumalas habang ang babae naman ay tila nabitin pa sa pakikipaghalikan. Tinuro siya ni Navi at pinakilala dito. "Siren, gusto ko sanang ipakilala sa yung personal assistant ko. Ang pangalan niya ay Mabel," Navi said. "Mabel, ito ang girlfriend ko na si Siren." Sa kabila ng sakit ay nagawa pa rin ilahad ni Mabel ang kamay niya kay Siren. "Kamusta? Masaya ako makilala ka." Aniya. Sa halip na makipagkamay ay pinaningkitan siya ng mata ni Siren. "Hindi siya mukhang PA sa akin. Saan mo naman nakuha ang babaeng to, Navi?" "Ayoko sabihin to pero isa sa mga kasambahay ko si Mabel," he said. "Dinala ko siya kasamang anak niya matapos mag-resign ng dating PA ko." "Seryoso? Kasambahay? Bakit siya pa?" Reklamo ni Siren. "Nagsiselos ka ba, babe? Huwag kang mag-alala, hindi kailangan magmalasakin tungkol dito. Wala akong choice, isa pa." Bumalik to kay Mabel at gumisi. "Pansamantala lang ito, malapit ko na siyang alisin." "Mabuti pa nga," paniniguro ni Siren. Mabel didn't like that idea. Seryoso ba siya?
Ang akala niya pa naman ay magiging mabait na ulit ang dating asawa. Siguro nga naawa lang sa kanya si Navi na magsuka-suka siya sa eroplano kanina. Pero hindi ibig sabihin na patatawarin siya nito ng ganun-ganun lang. Sir, magche-check-in na po ba tayo ngayon? Ernest called his boss attention. Good idea. Siyang ayaw ni Navi. Oo, para magkaroon na kami ni Navi ng pribadong sandali. Malanding sabi ni Siren habang nakatingin ng masama kay Mabel. Hindi niya nalang pinansin at hinintay na lamang na i-process ang kanilang pagpasok sa hotel. Sinamahan sila ng staff sa ikatlong palapag kung saan matatagpuan ang mga VIP rooms. Magkatabi ang mga kwarto ni Navi at Ernest habang ang katapat naman noon ay ang silid ni Mabel at Paris. Pagpasok nila sa kwarto ay pagod na bumagsak si Mabel sa kama. Paris anak, humingi ako ng hot water sa staff. Kunin mo yung cup noodles sa bag, yun na lang munang kainin mo. Mamaya na tayo o-order ng pagkain ha? Pahinga lang sandali si mommy. Okay lang po ba kayo? The girl asked. Huwag mo kong alalahanin, ayos lang ako. Napagod lang ako sa biyahe kaya kailangan kong matulog para makabawi ng lakas. Alam niya sa sariling hindi totoo ang sinabi niya sa bata. Isang oras bago niya makilala si Siren, nagsimula na siyang gumaan ng pakiramdam sa mga bisig ni Navi. Pero pagkatapos ng lahat na nasaksihan niya sa lobby, hindi lamang ang kanyang katawan ang nanghina, kundi pati na rin ang kanyang puso. Sobra siyang nasasaktan at sinisisi niya ang sarili dahil kung naging tapat lang sana siya kay Navi noon, hindi nito maisipang humanap ng iba. Napasubsob siya sa unan at hinayaang tumulong kanyang mga luha. Kasalanan ko lahat ng ito, sigaw ng isip niya. Bell, his mind whispered, kagad na winaksi ni Navi ang mukha ng dating misis sa kanyang isipan. Matapos siyang tarantaduhin nito noon, hindi niya hayaang sipingan siya ng babaeng yun muli. Kay Siren na umiikot ang mundo niya at si Siren lamang ang babae na maaaring umangkin ng kanyang pagkalalaki. Ilang buwan din akong nagtiis na hindi kita kasama. Sana makasama kita araw-araw para maipakita ko sa iyo kung paano dapat kumilos ang tunay na boyfriend. Ngiting sagot ni Navi sa kanyang inangkin ang buong labi ng nobya. Kung hindi lang ako masyadong abala dahil pagkatapos ng concert mo dito sa Palawan, nakaschedule ako lumipad pabalik sa Manila para sa upcoming photoshoot ko sa Sutri Magazine. Mamaya naman may pupuntahan akong business meeting sa opisina ni Dad kasama mga investor at inaasahan niya akong tatayo bilang family representative. Kaya natatakot ako na baka malita ako ng uwi. Sayang naman, Navi said. Ipinatong ni Siren ang isang palad nito sa kanyang dibdib. Don't worry babe, sandali lang naman ako mawawala. Babawi ako sa'yo pagbalik ko. Ayoko na naghihintay, Siren. Bakit ko pa hintayin ang pagbabalik mo? Kung pwede ka namang bumawi ngayon na. Isang nakakaakit na tawa ang pinakawala ni Siren bago muling siniil ng halik si Navi. This time, she went on top of him and damn, he could feel her wetness as Siren shove her privates on his fully erected bulge. He groaned in pleasure. Iyan ang gusto ko. Ilang sandali na lamang ay 7:00 na ng gabi katatapos lang din mag-shower ni Navi at ngayon ay nakaupo siya sa harap ng mesa habang isa-isang sinuserve ng hotel staff ang mga pagkain na para sa 2 tao. Maliban sa main course at dessert, hindi rin mawawalang paborito niyang wine. Ang Chateau Lafite ni isa sa pinakamahal na inuming alak na meron ng hotel na to. Mag-enjoy po kayo sa pagkain sir, magalang na sabi ng staff. Salamat. Aniya, yumuko ang staff bilang tanda ng paggalang bago tumalikod at lumabas ng kwarto. Dala ang food cart. Umiling si Navi at tinutok ang tingin sa walang lamang upuan sa harap niya. Special sanang gabing ito para sa kanila ni Siren. Maaga siyang nagpa-reserve ng pagkain sa pag-aakalang makakasama niya mag-dinner. Ang dalaga pero ngayong nasa business meeting si Siren at mag-isa lamang niya sa kwarto. Mukhang masasayang lang yata ang pagkarami-raming pagkain in-order niya. Bilang isang mabuting anak, tinuro sa kanya na huwag magsayang ng pagkain, kaya wala siyang balak na itapon ito. In this case, kanino naman niya ibibigay ito? Isang pangalan ang agad na rumihistro sa isip ni Navi. Tumayo siya upang ibukod sa malinis na platong mga pagkain na balak nang ibigay dito. Maingat niyang binitbit palabas at naglakad papunta sa katapat na silid. Navi knocked on the door and waited. When no one answered, he knocked again. Buksan mong pinto, ako to.
pakilala niya. Narinig niya ang pagpihit ng doorknob mula sa loob ngunit nagtaka siya dahil imbis na si Mabel ay ang anak nitong si Paris ang nagbukas ng pinto. Mr. Navi, good evening po, masiglang bungad nito. Kumain na ba kayo? Tanong niya kay Paris. Hindi pa po hinihintay po namin ni Mommy. Na dumating yung in-order niyang food, sagot ng bata. Kusang bumaba ang tingin ni Paris sa platong dala-dala ni Navi at tinuro yon. Ano po yan, mister? Para sa amin po ba yan? Oo, kaya nga ako nandito, he replied. Nag-order ako ng sobrang daming pagkain na hindi ko makakain lahat. Ayoko namang masayang to kaya naisip kong ibigay na lang sa inyo. The girls eye widened in joy and surprise. Daig pa nito ang nabigyan ng paboritong laruan tuwing Pasko. Wow! Thank you po, mister! Pwede ba akong pumasok? Okay po, pasok po kayo. Binigyan siya ng daan ni Paris upang malayang makapasok sa silid ng mag-ina. Nilapag ni Navi ang pagkain sa mesa. Ginala niyang paningin sa buong kwarto ngunit bigo niyang mahagilap ang ina ng bata. Tinanong niya si Paris, nasaan ang mommy mo? Nasa banyo po, naliligo. Tapat na sabi nito habang tinuturo ang pinto ng palikuran. Hintayin ko na lang po si mommy matapos para sabay po kaming mag-dinner. Kumibit balikat ang lalaki. Sige, aalis na rin ako. Tatalikod na sana siya nang pigilan siya ni Paris sa pamamagitan ng paghila nito sa dulo ng suot niyang t-shirt. Mister, may sasabihin po ko. Dito ka lang muna please. Pakiusap ng bata habang tinititigan siya nito na parang nagpapaawa. Navi heave a sigh. Kahit kailan hindi niya magawang tiisin ng batang ito. Hinilay niyang upuan sa tabi ni Paris at naupo doon. Sige, ano bang gusto mong sabihin? Navi asked with a dull expression on his face, showing no interest in listening to a 6-year-old girl. Gusto ko lang po mag-thank you sa pag-treat niyo po sa amin ni Mommy sa magandang place. Alam niyo po, ngayon lang po ako nakasakay sa airplane kasi po si Mommy laging busy sa work. Pero okay lang po yan kasi alam kong kaya siya nag-work para po sa akin. Ayaw niya po akong managugutom. Pahayag ni Paris. Pagdaki nabura ang pagkaburiyo sa mukha ng lalaki at napalitan ng pagkagana. Gayunman, nanatiling tahimik si Navi at hinayaan ng bata na magsalita. Sobrang bait po sa akin ni Mommy. Siya pong naging best friend ko kapag wala po akong kalaro. Love na love niya po ako. Ang sabi niya, ako raw ang pinakamagandang gift na binigay sa kanya ng Heavenly Father. Masiglang wika ng bata. Tinaas pa ni Paris sa mga kamay habang nakaukit ang matamis ng ngiti sa bibig nito. Napaawang ang mga labi ni Navi. Ang batang ito, he thought while staring at Paris, completely astonished by her confession about Mabel. Kung di siya nagkakamali, 6 na taong gulang pa lamang si Paris. Pero kung magsalita ito, ay napaka-mature na parang sa kanyang edad. Masasabi niyang matalinang bata si Paris. Malinaw na nauunawaan nito kung gaano kahirap ang pamumuhay nang walang sapat na pera at natuto rin itong maging mapagpasalamat sa bawat biyayang meron siya. Ayaw niya mang aminin pero hanga siya kay Mabel dahil magandang pagpapalaki nito sa bata. Oo at maaaring nagkamali si Mabel bilang kanyang asawa noon pero bilang isang ina, isa itong mabuting ehemplo sa lahat ng nanay na mag-isang ginagapang ang kanilang mga anak. Hello, mister? Okay lang po ba kayo? Tanong ng paslit kay Navi. Napakurap siya. Sige. Hindi na natapos pang kanyang sasabihin nang marinig niyang bumukas ang pinto ng CR. Otomatik kong napatingin siya sa babaeng lumabas mula doon na tanging tuwalya lamang ang suot. Napakaikli noon na halos lumuwa ng malulusog nitong dibdib. Nayakap-yakap na magkabilang braso ang kinis nitong mga binti ay hindi na naitago pa ng makapal na puting telang nakatapis sa namamasyang katawan ng dating misis. Wala sa sariling dinalaan niyang ibabang labi. Ilang taon man ang lumipas, ngunit ang taglay na alindog ni Mabel ay wala pa ring kupas. Malakas at tili ni Mabel na nagpabalik kay Navi sa sariling katinuan. Pucha, parang binasag mong eardrum ko. Pakiusap niya sa may halong pagkairita dahil sa biglang paninigaw nito. Natataranta namang nagtago si Mabel sa pinto ng banyo at sinara yon.
Ano ba kasing ginagawa mo dito, Sir Navi? Sambit ni Mabel. Navi rose from his chair and walked towards the bathroom. He stood in front of the closed door and said, "Pumunta ako dito para ibigay sa inyong pagkain ko. Sinabi sa akin ng anak mo na nasa banyo ka." Pero pinili ko maghintay dahil may mahalagang nais sabihin si Paris. Tama ba, bata? Binalingan ni si Paris na tahimik lang na nakaupo sa tabi niya. "Yes, mister," sang-ayon ng bata. "Sandali lang po kami nag-talk, mommy. Wala pa pong 5 minutes." Sir, baka pwedeng umalis ka na muna. Bumalik ka na lang mamaya kung may plano ka pang tumambay dito. Nahiyang pakiusap ni Mabel. Hindi ko naman balak na magtagal dito. Isa pa, hindi mo kailangan sabihin sa akin kung anong gagawin ko. Aalis na ako. Navi said as he stepped away from the bathroom and moved in the direction of the front door. Bago mahawakan ni Navi ang doorknob ay natigilan siya na bigla niyang maalala ang mga nakaligtaan niyang sabihin kay Mabel. Nga pala, Miss Di Guzman, sa susunod wag mo na akong pagtataguan. Nakita ko na yan kaya wala ka nang dapat ikahiya. Nakangising tudyo ni Navi. Muling tumaas ang tono ni Belle. "Navi! Aalis na ako." Humakbang na palayo si Navi habang natatawa pa rin sa reaksyon ni Mabel. On his way out, nasulyapan niyang pagkaway sa kanya ni Paris. "Bye-bye po!" Anito ngunit hindi sumagot ang lalaki. At basta lang niyang itinaas ang isang kamay bilang pagtugon. Navi left the room and went back to his suite. On his table, he took a bottle of red and filled the empty glass in front of him. As the wine reached his throat, he picked up the phone from the table and scrolled through his gallery. There he found several photos that were taken recently. Napangiti siya nang makitang isa sa mga to. Kuha yun sa eroplano kanina bago sila makarating ng Palawan. Makikita sa litratong relax siya sa kanyang airline seat katabi ang isang babae na payapang natutulog sa kanyang balikat. Mabel, bigkas niya sa pangalan nito.